Good evening! Welcome to my mini vlog. I-share ko na pala sa inyo yung aking night routine. Mabuti na lang maaga natulog yung dalawang baby ko. 8 PM pa nga lang tulog na sila kasi si Yuki may pasok kanina. May times din naman na hindi ako nakakapaglinis paggabi pag sobrang pagod ko na. Dito ko na muna ilalagay yung mga hanger. Bukas kukunin ko rin pag maglalaba ako. Diyan ko pala inilalagay yung mga dress ng mga anak ko tsaka yung mga bag. Maliit lang pala itong kwarto namin. Itinaas ko na muna itong higaan namin para mawalisan ko yung ilalim. Kapag may bata kasi magulo talaga kaya ilang beses din ako nagwawalis sa isang araw. May times din kasi na minsan na kumakain sila dito kaya may mga langgam na pumapasok dito. Ayoko rin naman silang makagat. Bali gusto pala ni Yuki dun sa labas matulog sa may sala kasi mainit dito sa kwarto pag gabi. Parang di sila nakakatulog na maayos dun kasi sa labas presko naman. Mabuti nga wala sila dito, hindi kami natulog dito sa kwarto kaya naayos ko lang ng konti. Kapag kasi dito sila natutulog, hindi ko rin naaayos ang kwarto namin. Minsan, minawalisan ko lang. Yung nasa brown na storage box, galing pa pala yan dyan sa Manila. Mga damit ni Yanis at saka ni Yuki, hindi ko pa kasi maasikaso at maayos. Puno na rin kasi itong drawer nila, hindi ko na rin alam kung saan pa ilalagay. Maghanap pa ako ng lalagyan. Yung nasa red crates naman, ilalabas ko naman to. Ito yung mga labahan namin. Isasabay ko na rin pala sa paglabas yung mga towel, isasampay ko muna dito sa labas kasi ito yung madalas na pinupuntahan ng mga lamok. Gusto kasi nila yung amoy pawis. Medyo ayos na't malinis na rin, doon naman tayo sa labas mag-aayos. Ito rin ang nakakapagod sa malaki ng bahay, yung pabalik-balik. Sa totoo lang masakit talaga yung mga binti ko sa pagsundo ng anak ko kasi pagpasok niya, ahatid ko muna siya tapos uuwi ako, tapos paglabas niya, susunduin ko ulit tapos uuwi rin kami. Madami rin din pala akong labaan bukas. Tapos, ito pa palang mga damit ni Yuki na kailangan ko pang planchahin. Bali, 3 pala yung duyan dito sa labas. Kailangan ko muna silang itaas. Meron mga pusa ng kapitbahay namin na ayaw nang umuwi sa kanila. Baka kasi higaan nila. Yung isa pala dyan ay duyan ni Yanis. Habang inaakyat ko nga naputol nga yung hanger. Sobrang ang daming tsinelas ng mga anak ko. Gusto ko nga isang pares na lang kaso nailalabas nila lahat. Inilagay ko na nga pala yung mga bag sa labas dito sa loob. Para malinis ko yung lamesa sa labas. Yung mga bag na yan, yung bag ni Yuki, tapos yung mga bag ni Yanis, pag iniiwanan ko siya kay tita niya. Itinabi ko na rin pala yung kamatis at saka patatas dito muna sa mga lalagyan. Yung mga labahin na rin pala na nasa labas, inilagay ko na muna dito. Nung wala na yung mga gamit dito sa lamesa, pinunasan ko na muna para yung mga langgam hindi pumunta. Tinanggal ko na rin pala itong plastic ng itlog, wala na rin pala kaming itlog. Ito nga palang kalan, isasabay ko na rin pala na hugasan yung mga tools niya. Kabilin-bilinan pala nila tita, kailangan daw laging linisin yung tiles kasi pag hindi siya nililinis, pwede siya masira. Kailangan ko muna uminom ng tubig kasi sobrang pagod ko na dyan. Tsaka parang gusto ko na matulog pero kailangan ko pa rin ituloy yung gawain para bukas konti na lang. Wala kasi akong ibang maaasahang kumilos, ako lang kasi mag-isa dito sa bahay, wala yung asawa ko. Nilabahan ko pala ito kahapon, nakala ko nga mag-uniform si Yuki, pwede pala siyang mag-PE. PE mo nang pinasuot ko kanina. Pinalansya ko na para sa Monday ito na lang isusuot niya. Nilagay ko na rin dito sa cabinet para hindi siya maalikabukan. 2 set na muna na uniform ang binili namin, bali lalabahan ko lang siya kada 2 araw. Tapos kaya pala yung gawain ko, magkatas muna tayo mga mare. Ito nga pala yung mga hugasan ko, bukas ko na isasalansan sa lalagyan. See you in my next video, bye bye!